Magandang araw po, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, ganun na din po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Coach Oli, News PH po, ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Number 1, rally, pabor sa impeachment na bigo. Pare, ininsulto ang Iglesia ni Cristo. Pangatlo, kongresista nagsisi-atrasan na laban sa impeachment. At pang-apat, Sandro at Martin, eto matindi ito, nag-aaway na. Papalitan na si Martin. O yan ang mga ulo ng ating balita. Yung panghuli, malupit po yun. Abangan po ninyo ha. Pag-uusapan natin yan. Pero syempre, bago tayo magsimula, huwag nyo pong kakalimutan, tayo ay magpapaalala lang. I-like nyo po itong video na ito at sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, Coach Oli News PH, konting lambing lang po, pa-subscribe po. Again, like and subscribe. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na tayo agad-agad sa ating pag-uusapan ngayong araw na to. Dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Eto, simulan natin sa pag-iinsulto nitong pare na ito. Nako, mga taga-Iglesia ni Cristo, ininsulto kayo nitong pare. Ito, pag-usapan natin. Matapos ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na suportado ang posisyon ng Pangulo na huwag na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagsama-sama naman sa isang misa ang mga grupong suportado ang impeachment. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Isang mass for... Hindi, ito kasi ang announcement dito, ito daw ay rally. Dito sa EDSA Shrine, di ba? At meron pang ang announcement, ito si Trililing na magrarally din ng mga grupo ng mga pabor naman sa impeachment. Naalala natin, sinundan nila ito. Okay? Impeachment, ayaw sa impeachment itong Iglesia ni Cristo. Sumunod naman ito. Sila naman. Okay? Ang boring ng rally nyo. Tinapatan ninyo. Walang tao, nakakahiya kayo. Kayo lang nandiyan dyan. Peace and Justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ngayong hapon ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious leaders. Daming tao, no? Siyempre, gagawin nila. Ganyan naman ang style nila, di ba? Nagbimisa tapos magrarally. Hindi na nila pinakita yung rally. Bakit? Wala eh. Wala. Nilangaw! Ang mga nagsidalo nakasuot ng peach na ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang corny? Peach for impeachment. Nilagay nyo na lang dyan dilaw for inodoro. Dapat naglagay na lang kayo dyan ng ano. Kayo naman eh. Sino bang composition yan? Dilaw. Yung iba, mga makakaliwa, yung mga akbayan, yung mga, alam na natin yung sino-sino yung mga nagsasama-sama na yan. Duterte. Ang iba, may sticker sa damit na nagsasabing impeach. Rally. Kala mo, ang titino nitong mga ito, sinasabi nila. Ako hindi ako pabor nung nagkaroon po ng maisog na tinatawag nilang prayer rally, di ba? Sa akin, sabihin na lang na rally. Yun lang naman yung title lang. Huwag na sabihing prayer rally. Kasi nagmamalinis to mga ito. Prayer rally tapos mura ng mura si Digong. Kayo, misa-misa kayo. Tapos ang nakalagay, impeach BP Sara. Impeach Sara ngayon na. Gawin nyo. Impeach nyo ngayon. Di ba? Nantagal. Kami nga, personally, gusto ko impeach si BP Sara. Hindi dahil sa ayaw ko siya. Dahil gusto ko magmukha kayong tanga. Anong nangyayari sa impeachment ninyo? Di ba? Maka-impeach Sara ngayon na. Sara ngayon na. Sa misang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng 10 pari ang nagmisa, no?
Hindi pwedeng siyam. Hindi. Ako hindi ko binabastos. Nagtatanong lang, bakit 10, hindi siyam? Bakit hindi 11? Curious lang ako. O, hindi daw nabanggit si BP Sara. Pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunoy katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Si De Lima, hindi mo... Alam mo kasi ang problema, pag kami misa tapos hahaluan nyo ng ganyan. But anyway, nasa sa inyo yan eh. Pero bakit si De Lima? Hindi nyo matanong. Ha? Puro kayo naka-focus kay Sara. Sa tingin ninyo si De Lima malinis? Yung mga nagsusulong ng impeachment, hindi nyo matanong? Convicted child abuser? Ang mga makakaliwa na yan, ilan ba napatay ng mga yan? Hindi ko po kayo dinidisrespect as a priest. Ang sa akin lang, sana tumingin kayo ng tama. Hindi kayo double standard. Yung convicted, hindi nyo masabihan. Siya nga convicted na, nagpapakulong pa. Siya pa ang nagsampa ng impeachment. Di ba ka-ipokritohan naman po yun? Dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral, kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, Dito nyo. Yan litrato na yan. Kayo na umusga. Ang linis, no? Ang lilinis. isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad. Tama. Ang isang pinagkakatiwalaan, halimbawa sa Bucor, dapat may maglingkod ng may integridad. Ang mga congressman, dapat maglingkod ng may integridad. Hindi yung biglang yumayaman, naging congressman lang. Tama ka dyan. Hindi kasi alam nyo, ang titingnan dito ng taong bayan, hindi yung speech nyo. Patas ba kayo tumingin? Yung mga nagsampa ng impeachment, ang lilinis ba? Di ba? Ang kinakausap nyo kasi, alam mo naging problema nila dito. Ang kinakausap nila, yung taong bayan. Wala naman sa taong bayan yung impeachment eh. Kausapin nyo yung mga kongresista. Pirmahan na nila para matapos na at magkaroon na ng impeachment. Parali-rali kayo, iilan lang naman ang tao nyo dyan. Nilalangaw kayo. Di ba? Nagmumukha lang kayong tanga. Yung tanga po is not mura ha. Sa Bisaya daw buang yun. Sa English, stupid. Nagmumukha lang kayong stupid. Nagrarally kayo, wala. Di ba? Tapos, hinaing kayo ng hinaing ng impeachment. Ba't di nyo kausapin yung mga kongresista? Hindi nyo kaya. Tatakbo kayo sa taong bayan. Tapos sasabihin nyo, madami kayo. Tapos ang lalabas sa rally nyo, hindi nga ata umabot ng 1,000 eh. Hindi magsinungaling. Di ba katulad ni, paano mo sasabi? Ano ba supporters nito si De Lima? Talo nga ito di ba? Tumakbo tong senador, talo. O maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad ni na Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino. Linis no? Apo ni dating Cory Aquino. Anong nagawa ng Aquino sa bansa natin? Pasensya na po kasi tatamaan talaga mga dilaw dito. Sinugpo nyo ba ang mga makakaliwa? Sinugpo nyo ba ang mga komunista? Umahon ba tayo? Kinuha ninyo ang kapangyarihan kay Marcos Sr. Hindi ako kampi sa mga Marcos. Alam nyo yan sa mga manunood sa akin. Pero anong nangyari? Kinuha nyo sa Marcos. Naiangat nyo ba? Lalo tayong lumubog.
Kayo puro kayo pangalan, puro kayo politika, puro kayo dakdak, wala namang nangyayari sa inyo. Kaya nga nadala na ang taong bayan sa inyong mga dilaw. Ito'y lantaran ng galaw ng dilaw at itong mga makakaliwa. Di ba? That is public knowledge. Huwag na tayo magbolahan dito. Oh. Anong nagawa ng dilaw? Umayos ba tayo? 2 Aquino na upong presidente. May nangyari sa atin. Anong nangyari dun sa SAF 44? Anong nangyari sa bansa natin? May nagawa ba 2 Aquino? Kasi kayo ginahaluan nyo ng politika eh. Palibhasa na wala kayo, na etsapuera kayo mga dilaw. Alam mo, ito sasabihin ko sa inyo. Nakapaghiganti na ang mga Marcos sa inyo. Pinatalsik nyo Marcos, di ba? Anong ginagawa nyo ngayon? Kayo ay naninilok-nuhod. Nilulunok na ninyo ang inyong pride. Sinisiksik nyo ang sarili nyo sa mga Marcos. Kayo na ang gumagawa ng dirty works ng pula para lang wag makaupo ang Duterte. Diba? Tingnan nyo kung paano nabaliktad ang mundo. Dati, pinatalsik ng dilaw ang pula. Ngayon, ang pula, nasa ilalim ang dilaw. Sila ang gumagawa. Sila ang sunod-sunuran. Diba? Tingnan nyo nangyayari ngayon. Ang laki ng ganti ng Marcos sa inyo. Wala kayong magawa ngayon sa mga Duterte. Kaya lapit kayo. Kinakain ninyo ang suka ninyo. Makalapit lang kayo sa mga Marcos. Makalapit lang kayo sa pula. Hindi magsasama dati pula at saka dilaw eh. Oh. Ngayon ano? Ang galing ng Duterte. Nung pumasok ang Duterte, biglang nagkaroon ng third wheel. Yung pula dilaw, na itsapuera dilaw. Oh. So sila ngayon ang utu-utu sa pula, sunod-sunuran sa pula, dahil hindi nila kaya ang Duterte. Yan ang totoong kwento niyan. Pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nananawagan ng impeachment para kay Bibi Sara. Ayoko insultuhin itong mga namatayan. Ano? Pero minsan kasi, hindi ko alam kung isa siya doon sa mga tinawag nung rally, nung hearing dyan sa Kamara. Kasi paiyak-iyak. Tapos hanggang ngayon, paiyak-iyak pa rin. Hindi ko po kayo inuinsulto, baka naman nasasaktan pa rin kayo. No? I'm not to judge kung nasasaktan kayo. But hopefully, hindi nyo to ginagawa. Drama-drama dahil kayo ay nabayaran or dahil sa galit nyo lang sa Duterte. Sana mag-assume responsibilities din tayo. Anong parte nyo bilang nanay? Halimbawa, namatayan ka ng anak dahil sa droga. Huwag nyo naman sisihin lang lagi. Kaya sila namatay yung mga pulis. Baka naman, yung anak ninyo hinuhuli naglaban. In the first place, bilang nanay, dapat tinuturuan nyo yung anak ninyo hindi maging addict. Hindi maging drug pusher. At dapat hindi nasa kalsada yung mga inyong anak. Kung yan ay naalagaan yung mabuti, hindi ko pinagtatanggol ang pulis dito ha. Kaya lang kasi, hindi na natin malaman kung sino-sino ba talaga may kasalanan. At ang dilaw, lagi nilang pinapalabas at pinagtatanggol yung mga drug lords, drug pusher, drug addict. Hindi nila naintindihan, meron ding mga pulis na namatay. May mga nabiktima rin. Ano bang mas gusto nyong patay? Yung addict, yung drug pusher, o yung pulis? Para po sa aking mga anak.
Gusto ko pong magkaroon ng tunay at katarungan po ang Ako tanong lang naman, bilang nanay ba, nagawa mo ang responsibilidad mo sa anak mo? hustisya. Ng hustisya. Isa po akong member ng EGK family na wala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po Oh, ako asawa pala, asawa. Napagsabihan mo ba yung asawa mo na huwag magtulak ng droga or huwag maging adik? Again, hindi sa akin ang nagpaghuhusga. Hindi sa akin ang pagbibintang. Kaya lang binabalansin natin ng ano. Kasi siyempre, pag tiningnan mo yung mga dilaw na yan, laging sila ang tama. Pagka ganyan nangyayari. Diba? Just to balance the story. Ano ang nagawa ng dilaw sa pagsugpo ng adik sa Pilipinas? O lalong lumaki ang adik sa Pinas nung panahon nila? Anong nagawa ng dilaw dyan sa mga komunista na yan, dyan sa mga rebelde na yan? Or nung panahon nila, mas lalong lumakas yung mga rebelde na yan. Di ba? Just to balance the story. Kasi yan ang istorya nyo eh. Siyempre kayo bida dyan. Hindi ikaw Yung dilaw, yung grupo ni Delima. Alam naman natin kung saan galing yung mga grupo na yan eh. katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ang mga kongresista na suportahan Sige na, maggawa na kayo ng rally. Nag-aantay kami. Tapatan ninyo ang rally ng iglesia. Nang meron kaming pagtawanan. Sige, dilaw. Labas na kayo. Mag-rally na kayo. I-impeach nyo na si BP Sara. Go! O sabi nyo, magrarally kayo O, Enero. Sige, aantayin namin. Tingnan namin kung gaano kayo kadami. ang impeachment. Hinihinga namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ang grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Ito, tanong tingnan nyo Itong rally ba nila ay pangtapat? Kasi definitely ang konti nila. At nagpaplano pa sila na magrarally ulit. Yan ang sabi ng balita. Ito bang rally na ito or yung gaganapin pa yung rally, ito ba ay pangtapat sa ginawang rally ng dilaw? Tingnan nyo, sagot nitong pare. Naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan. As INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Ayun. Yun ang sabi nitong pare na ito. Mas malaki naman daw ang simbahan ng Katoliko kaysa Iglesia ni Cristo. So hindi na kailangan tapatan pa yung rally. Ano ba ito? Father, may tanong lang ako, may iksi lang. Father, palakihan ba ng simbahan to? Ito ba yung usaping church? O ito yung usaping politika? Kasi kung palakihan ng simbahan ito, edi impeach na si BP Sara. Pero ang tanong dito, sige kayo, mga Katoliko, tanong ko sa inyo, kayo bang mga Katoliko, pabor sa impeachment kay BP Sara? Kasi ang sinasabi nitong pari na ito ba'y pantapat sa Iglesia ni Cristo? Hindi na kailangan tapatan ng Iglesia ni Cristo dahil nagyayabang ito na mas malaki naman daw ang Katoliko kaysa sa Iglesia ni Cristo. Ang problema doon, Father, sa sinasabi mong yan, marami sa Katoliko nakapanig sa Duterte. Marami sa Katoliko ayaw ma-impeach si BP Sara. Marami sa Katoliko, bagamat ako'y hindi Katoliko. Sige, kaya nga gusto kong tanungin kayo. Kayo mga Katoliko, gusto nyo bang ma-impeach si BP Sara or hindi? Sagot nyo. Katoliko ko. Gusto ko ma-impeach si BP Sara. Lagay nyo dyan sa comment section. Katoliko ko, ayaw ko ma-impeach si BP Sara. Kasi hindi ko type ang tono nitong father na ito itong pari na ito. Ito'y walang kaugnayan sa trabaho mo. Ito'y may kaugnayan sa iyong statement. Father,
Huwag mong pagkumparahin, hindi to palakihan ng simbahan. Ito'y kung tama ba ang ginagawa ng Dilaw or tama ba ang ginagawa ni BP Sara. Ipokrito ba ang Dilaw o ipokrito ba si BP Sara? May nagawa ba ang Dilaw o may mas managawa ang mga Duterte? Yan ang pag-usapan, hindi palakihan ng simbahan. Kasi hindi mo hawak ang utak ng simbahan nyo. Hindi kayo black voting gaya ng Iglesia ni Cristo. Father, you are not born yesterday. You were not born yesterday. Alam mo ang pinagkaiba nung sinasabi ko. Naman ang Katoliko sa simbahan as INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Para sa GMA Linis ni De Lima. Oh. Integrated Linis ni De Lima. O sige, next topic po tayo. Ito, pag-usapan muna natin ha. Yung mga bumabanat sa mga Duterte. Ngayon, takot. Ayaw na. Hindi na pabor sa impeachment. Pag-usapan muna natin yan. Bago natin pag-usapan mamaya yung awayan. Meron po kasi akong nadinig from a reliable person. At ang sinabi niya, legit, nag-aaway na si Sandro Marcos at si Martin Nievera. Ay! Si Tambaluslos. Ay, si Speaker Martin. Okay? Sige, diretso po tayo. We don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more to be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Ayan. Ito sabi nito, ha? Naniniguro siya. Okay? Kasi yung ngayon, yung 19th Congress. Okay? Sabi niya, hindi tayo sure sa impeachment ngayon. Posible sa 20th Congress. Ibig sabihin, after the election, magpapalit ang Congress, magiging 20th Congress. Okay? Kaya lang, ang sabi ng iba na mga nagtutulak ng impeachment, itong mga makakaliwa, itong mga NPA, itong mga Dilaw, at kung sino-sino pa na mga adik, yan lang naman ang galit sa mga Duterte, mga adik at mga rebelde. Siyempre, yung mga Dilaw. No? Ngayon na natin gawin. At sila ang atat dito hindi pula. Sila ang atat dito. Ngayon na natin gawing 19th Congress, aabot pa yan. Kasi baka mamaya, iba na ang liderato sa 20th Congress. So sa mata ng Dilaw, sa mata na itong mga NPA, malakas talaga ang kampo ng Duterte. Posibleng magkaroon ng numero ang mga Duterte kasi after the election. Kaya it's very, very important for us to campaign. I-campaign nyo na wag iboto etong mga naninira sa mga Duterte. Etong mga pabor at binibigyan ng ang mga NPA, ang mga komunista ay binibigyan ng leeway. Binibigyan ng pagkakataon makabalik. Kasi alam nila, babanatan sila ng Duterte at alam nila, malakas ang mga Duterte, posibleng makakuha tayo ng numero. Yan po ang challenge sa atin, especially sa Congress at sa Senate. Sa mga congressman at senador na iboboto ninyo, you make sure may paninindigan. Hindi yung ang inaasikaso ay paninira sa Duterte katulad ng mamang ito. Okay? Ramdam nila yon. Ito naman si Abante, ang para sa kanya, since tatakbo siya, okay? Magiging rin siya, re-electionist. So tatakbo ito si Abante. At itong katulad ni Abante, ang karamihan na sentimiento ng mga congressman, mga re-electionist tatakbo, wag na nating gawin ngayon. After the election, alam nyo kung bakit? Nakita nila yung power ng iglesia, especially sa local. Kasi pagdating sa local,
malakas po ang Iglesia ni Cristo. Lalo na, halimbawa, kunwari siya, Maynila. Ang lakas sa Maynila ng Iglesia ni Cristo. So kung ikaw ay tatakbo, dehado ka. Kaya ngayon ang mga kongresista dumidistansya. Kaya samantalahin natin, this is a very special stage of our life na napakaganda for us. Election time. Dito lang tayo tinitingnan ng mga politiko. After the election, basura na ang tingin nila sa atin. Kaya indeed, this is a special stage, special chapter of our life. Election time. Kaya kita mo ang katulad ni Abante na sobrang yabang sa Duterte, gustong ipagpaliban. Kasi tatamaan siya. Para sa akin, huli na, ikampanya nyo, wag nyong iboboto itong mama na ito. Kasi binakbakan nito si PRRD. Okay? At hindi lang siya, ganyan din ang sentimiento ng marami na kongresista. Kaya walang pumirma. Kasi pwede namang pabilisin eh. Hindi, pwede nang i-shortcut to, yung impeachment. Ang kailangan nila, 1/3 of the votes lang ng Kamara, ng Congress. Ang congressman ay 307 po. So ang 1/3 nun is 103 lang. Kokonti pipirma, maisasampa ng impeachment, pupunta na sa Senado, pag-iimbestigahan na, matulin po yun. Pwede nilang pabilisin. Ang problema, walang gustong pumirma. The 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Wala pang lumalapit kay... Kayo, di kayong apat. Lalo ka na, Pedwano, lagi kang galit. Pinakulong mo pa. Pangalan si General Wilkins. Pinagsisigawan mo, pinag-iinsulto mo, General. Ba't kayong apat? Di kayo pumirma. Tandaan nyo itong mga ito. Barbers, Suarez, Atras Abante, Paduano. Yan. Yan ang talagang gumigipit kay BP Sara. Ngayon, nag-iiba kayo ng tono. Manila 6th District Representative Benny Abante. Isa pa yan, si Dan Fernandez. Iba tono nyo ngayon. Sampahan nyo na yung impeachment. Kontrahin nyo Iglesia ni Cristo. Upang hingi ng kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. At this point in time, palagay ko, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment. Palusot. Inamin niya na mismo. Hindi siya magiging part ng impeachment. Di ba? Alam niyo, tono na ng Quadcom. Ganyan na karamihan. Malamang. Ang mga congressman na bumabanat kay BP Sara, ganyan na tono. Anong sisisihin? Hindi na, kulang na sa oras. Of course. Alam ka namang sabihin nyo, kasi mag-i-eleksyon, walang boboto sa amin. Kasi mahirap kalaban ng Duterte. Matatalo kami. Kasi madami ang Iglesia ni Cristo. Nakita namin. Umatras ang yagballs namin. Kasi duwag kami. Puro lang kami salita. Alam nga namang aminin nyo yun. Siyempre sasabihin nila kulang sa oras. Para to save their face. Maalis sa kahihiyan ang makakapal nilang pagmumuka. Pero ganyan na yun. Because it's too short a time. And I think that we're not prepared. Naniniwala ba kayo sa taong ito? Ganito rin umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng... Sabi sa'yo, ganyan na rin sila lahat eh.
Kanya-kanya na silang palusot. Ako. Issue, paniniwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamamagitan ng Department of Justice at ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress. Gate pa nito, sakaling makakuha ng 103 endorsers o 1/3 sa mga miyembro ng Kamara ang isang impeachment complaint laban kay VP Duterte, hindi pa rin nakatitiyak kung uusad ito sa Senado, lalo na't papalapit na ang 2025 midterm elections. Bagaman dismayado sa posisyon ni Congressman Abante, hindi naman nawawala ng pag-asa. Isa ka pa, buwisit! Dito muna pag-usapan natin. Kaya, ang plano nila sa 20th Congress, which I don't believe kaya din nila, no? Pero for discussion purposes, pagpalagay natin after the election. Kasi sa tingin ko, after the election, lalakas po ang Duterte. Bakit? Naliwanagan na sila na this administration is budol. Nagising na po. Pansinin nyo, kami po kasi hindi na budol eh. Talagang naniwala kami kay Tatay Digong na may adik. So hindi namin sinuportahan yan hindi po kami bumalimbing, talagang ayaw namin dito sa administrasyon ni Marcos. Ayaw namin kay Marcos. Pero maraming mapapansin nyo ngayon, nasa panig na natin, kasamahan na natin, galing yan sa budol. Nabudol sila ni Marcos. Ngayon gising na. Kaya, boboto na yan ng tama. Natuto na yan sa budol. Hindi mo na makukuha yan sa salita-salita. I hope marami na talagang natuto. Sa mga nanonood sa akin, karamihan dyan. Nabudol. Diba? Accepted natin sila. Kaya nga, feeling ko, in my opinion, I really believe, lalakas po ang Duterte. But anyway, hindi talaga matutuloy yan. But just in case matuloy nga sa 20th Congress or after the election, it's very important na iboboto natin ay yung mga nasa panig ng Duterte. Kasi kahit anong mangyari sa 20th Congress at pumasok ang impeachment at napirmahan ng 103 para pagpasok sa Senate, hindi makakapasa. Bakit? Kasi lamang tayo doon. Yun ang importante. Naintindihan po natin. So kailangan, halimbawa si Pastor Kibuloy, si Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, basta yung PDP, Senator Bato, Senator Bongo, yung mga yan, yung mga nasa Duterte side, na alam natin, hindi iiwanan ng Duterte. Marami pa, hindi ko lang maalala lahat at nabanggit lahat. Pero marami pa yan. No? Importante si Pastor Kibuloy. Yan ay talagang sanggang dikit ni PRRD. Yan si Bato at Bongo. Yung mga yan. Kung sakaling makalusot. Pero, I hope kayong mga nasa local na boboto sa election, tingnan nyo rin yung mga iboboto nyo na hindi walang inatupag kung hindi siraan ng mga Duterte. Para nang sa ganoon, sa Congress pa lang, hindi na umabot sa Senate. Diba? So, hopefully, nagising na ang taong bayan. Kayo ba? Tanungin ko lang, kayong mga nabudol, nagising na ba kayo sa kalokohan ng administrasyong ito? Mayado sa posisyon ni Congressman Abante, hindi naman nawawala ng pag-asa si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative. Kapal ng mukha nito. Tumatakbo pa itong senador. Ay, nako. Isipin mo nga ito, convicted child abuser. Tumatakbo pang senador. Alam nyo na siguro ang gagawin nyo dito kay Castro. Franz Castro, isa sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint. Yan sila, Raul Manuel, yung Makabayan Black na yan. Huwag nyo nang iboboto yan. Kampon ng dilaw yan eh. Kampon ng mga ano yan. Ay, mahirap. Laban kay VP Duterte. Well, karamihan naman na nakakausap ko sa majority ay go pa rin sila.
no? Siguro sa timing lang at go signal. Okay. Karamihan daw na nakausap niya sa majority, go pa rin sila. Asan na nga? Ninoloko ka ng mga kasamahan mo, iniwan ka sa ere. Ang tagal nilang binild up yung paninira kay BP Sara, may pagdinig-dinig pa sila kay PRRD, may pagdinig-dinig pa sila kay BP Sara. Wala din naman. Pagdating sa impeachment, iniwan ka sa ere, nga. Ginawa kang tanga ng mga kasamahan mo. O ngayon, sinasabihan ka pala, ginagawa ka pa lalong tanga. Ano sinasabi ng mga kasamahan mo dyan sa majority daw? Go pa rin sila. Madaling magsalita, oo, go ako. Ang tanong, committed ba sa'yo sila? Di kung committed yan, nakapirma yan. Di ba? Niloloko ka niyan lantaran. Ikaw naman, nagtatanga-tanga, nagpapaloko. Huwag ka maniniwala, mga politiko yan. Para ka namang hindi politiko, napaka-gullible mo. Sabi, go sila. Oh. Nung kanilang nung majority, yung leadership ng majority. Hindi rin tayo nakakasigap siguro kasi sa 20th Congress kung ang magiging decision pa rin ay for impeachment. Yan yung sinasabi natin, di ba? Yan ang takot nito mga ito, kaya minamadali. At sila ang tatamaan, yung mga dating tulad ni Dilima na dating nakakulong at ito may mga kaso. Katulad nitong si Castro. Magbago na rin. Kasi alam naman natin may 1-year ban. Pag sinimulan ba ngayon, magiging kadugtong nung pag-assume ng bagong kongreso after the elections? Yan yung katanungan ng marami. Because it will be a different composition. We will have different chairmen. Ito yung mga bagay na tinatanong. Kasi kung kadugtong siya, pwede. Pero kung hindi siya kadugtong, ang doon nga yung tanong, nakakayanin ba with the... Sa akin, kay kadugtong o kay hindi kadugtong, hindi kayo magtatagumpay. Ito, honest opinion ko. Whether the 19th Congress or the 20th Congress, hindi kayo magtatagumpay. Alam nyo kung bakit? Una, malinis si BP Sara. Pangalawa, madumi yung mga nagsasampa ng impeachment kay BP Sara, madumi. Pangatlo, ang lakas ng supporters ng mga Duterte. So again, whether 19th or 20th Congress, hindi kayo magtatagumpay. Whether karugtong or hindi kadugtong. Kaya nga gusto ko isampan nyo ng impeachment eh. Gusto ko kayong pagtawanan. time constraint. Gagawa naman ng mga pagkilos sina Congresswoman Castro upang makumbinsi ang mga kasamahan sa Kongresong aktuhan ang impeachment complaint. Nako, kukumbinsi, gagawa daw sila. Sa tingin mo, gagalaw yan sa'yo, Castro? Oo, kakampi mo yan sa hearing. Meron ka ba nito? Meron ka niyan? Gagalaw yan in favor of you? Hello. Good luck. Kung gagawa ka na hakbang para kausapin sila at pirmahan, ay sige, good luck. Tingnan nyo, hanggang ngayon walang pumipirma. Sa June 2025, nakatakda ang adjournment ng sesyon ng 19th Congress. Rosalie Cruz. Ito po, pag-usapan natin, awayang Zandro at Martin. Next topic po tayo. Okay, ito pag-usapan natin. Naalala nyo na nung nakaraan ay nag-speech ito si Sandro at sinabi niya bakante yung posisyon. Dinideclare niyang vacant yung posisyon ni Zaldico. Okay, at anong sabi ko doon? Drama yan. Drama. Style ni Amy yan eh. Kunwari ganito, kunwari maka Duterte sila, pero magkakasabwat sila nasa posisyon. It's another acting. Pero kanina po may nakausap po ako. At sabi niya, hindi, Coach Oli, lihito mo. Nagulat si Tamba nung dineklara na vacant ni Sandro yung posisyon ni Zaldico. Lihiti mo, hindi drama. Alam niyo kung anong sagot ko sa kanya? Posible. Posibleng tama ka, posibleng mali ka. Posibleng tama ako, posibleng mali ako. Ang sa akin lang kasi, ang tagal na tayong ginugoyo ng mga padrama-drama na yan.
Ano ba sinabi ko sa inyo before? Nung pagkaupo pa lang ni Marcos at may nagsasabi na may awayan si Martin at si Lisa, si Martin at si Sandro, si Martin at si BBM. Dati na kumakalat yan eh. Anong sabi ko? Mga 1 taon, kalahating nakaraan pa. Anong sabi ko? And it will be my stand until now. Yung mga ganyan, napanood ko na nangyari na yan. Maniniwala lang ako pag tinanggal nila si Martin. Kasi sino bang naglagay dyan? Sino ba si Martin? Before makaupo si Marcos. Para siya maging speaker. Power ni Marcos yan eh. Power ni BBM, kaya lang naman nakaupo ito si Martin. Huwag na tayo maglokohan, yan ang totoo. Kaya pag sinasabi may awayan na sila, ba't hindi tanggalin? Yan ang sinasabi ko, ba't hindi nyo tanggalin? Ilang panahon, ilang buwan nakalipas. Drama. Drama. Bakit? Until now nakaupo. Ininsist pa rin o kausap. Hindi, coach. Tatanggalin daw talaga. At ang uupong speaker, si Sandro. Sabi ko, abangan natin. Maniniwala na lang ako na talagang may awayan sila kung matatanggal si Martin. Kasi alam nyo, ang laki na talaga ng salot na nadulot ni Martin dito sa ating bansa. Saan na na-focus ang ating Congress? Etong 19th Congress, sana na-focus. Hindi na sa trabaho eh. Sa paninira na sa Duterte, pag-iimbestiga ng Duterte at sa pamimigay ng ayuda. Hindi aangat ang Pilipinas sa ganyang gawain. That is not a trait of a leader. That is a trait of a politician. Ang pangit po. Hindi ko sinasabing pabor ako kay Sandro. Ang pinupunto ko lang ngayon, until makita ko na tinanggal nga si Martin, that is all drama, magkakasabwat sila, galawang sindikato po yan. Yun lang ang punto dyan. Kasi parang pinapahagat tayo eh. O ano sinasabi ni Amy? Siya ay makasara, siya ay nasa panig ng Duterte. Kung ikaw ay talagang nasa panig ng Duterte, ang tagal kino-call out ni PRRD na yung kapatid mo ay bangag, bakit hindi mo i-call out magpa-drug test? Ganyan ang ginagawa ni Amy. It's all drama. Bad cop, good cop lang sila. I'm not in favor of Amy. Ayoko nga dumikit yan eh. Hindi ako kasama doon sa nagkukunwaring maka-PRRD pero maka-Amy Marcos. May mga trolls po yan. Mga supporters si Amy. May mga supporters yan. Maka-PRRD, maka-Duterte do, and yet maka-Amy. Diba? Ano nangyari? Sino bang pumilit kay BP Sara? Sila Amy. Sino bang naging daan para sa magbudol? Di ba si Amy? Bakit ngayon wala siya magawa sa kapatid niya? Ang sasabihin lang niya, dikit siya ng dikit kay Sara. Anong tawag ko ron? Drama. And I will still stand doon sa sinabi ko that yung awayan nitong dalawa, yung pagkakatanggal ni Zaldico ay drama. Well, yun, kinikwento ko lang yung sinabi sa akin nung kausap ko. Hindi. Nagulat daw. Nagulat daw talaga si at nagalit si Martin kay Sandro. Well, abangan na lang natin. Kung totoo nga. Totoong nagulat siya. Kasi gasino ba naman tanggalin ito ni BBM eh. Pero hanggang nakaupo ito, lahat ng ginagawa nyo drama. Okay? So, wag po kakalimutan na i-like po itong video na ito. At sana, muli paalala, huwag kalimutan mag-subscribe kay Coach Oli News PH. At doon sa mga hindi pa po nakakaalam, kami po, Banateros, ay may programa sa SMNI, ang #1 mainstream media na hindi nababayaran, na hindi natatakot, or hindi uto-uto sa administrasyong ito. Naninindigan para sa tama ang SMNI. May programa po kami dyan, Monday to Friday, 8 p.m. po. Subaybayan nyo po kami dyan. Okay? Maraming salamat po para sa Diyos
at Pilipinas nating mahal. Coach Oli po, God bless everyone.